transparent ng mabawasan yung corruption, kung gusto natin mabawasan yung corruption or end corruption, there are two things necessary, no? One is transparency, and number two is accountability. So you cannot hold people accountable kung hindi transparent, di ba? Okay, hindi naman pwede lang gawing katuwiran yung nakasanayan na. Because, di ba, nakasanayan na ng Kongreso na yung BICAM hindi open sa lahat. Di ba? Small committee. Hindi mo na, yung mismong BICAM. Okay. Di ba? So, nung nagkaroon ng corruption issue, ang ginawa is inopen, denied stream yung BICAM, correct? Okay, yes. Okay. BICAM on the budget. When in fact, all other BICAMs except the budget, live streamed yan. Dati, ang BICAM ng budget lang ang sinisikreto. So, ang ginawa natin, because of the corruption issue, ginawa natin, live stream yung BICAM. Okay, so nagkaroon ng reform. Last year, pinaglalaban ko na tanggalin yung small committee, if you recall. Noong una, ayaw nila. Tinututulan nila ako na tanggalin yung small committee. Nakasanayan din yan. Okay. So, nung tinanggal naman yung small committee, nagkaroon ng budget amendment subcommittee, no? So, nakasanayan din yan. So, tinanggal natin. So, yung transparency cannot be selective. Hindi pa pwedeng you're transparent in some areas na willing kayo, pero doon sa iba, hindi, no? So, hindi valid yung reason na nakasanayan na. Oo, nakasanayan na. Pero how can we make sure na walang corruption doon sa paggastos ng pera ng House kung hindi muna magiging transparent? Correct. At saka hindi biro yung budget ng House, no? Previously, kaya hindi masyadong pinapansin yan, hindi naman kalakihan yung budget ng House, no? Tapos, nagsimulang lumobo yan noong 2023, no? No, 23 nagsimula na yan. Okay. Kaya lang yung grabe, yung 2025 budget. 33.67 billion para sa Kalaman lang. Okay. No, but hindi yan yung mahalagang figure. Ang mahalagang figure is yung NEP, yung National Expenditure Program, yung President's Budget. Nung sinapit sa amin yung NEP noong 2025, ang allocation lang ng House of Representatives is 16,345,154,000. Okay. Tapos sa BICAM, nagdagdag sila ng mas malaki pa doon sa original budget. Nagdagdag sila ng 17,324,848. Kaya naging 33,670. So mas malaki pa yung dinagdag kaysa doon sa original. At saka ito, election year ito. Kaya gusto kong silipin to eh. Bakit ka nagdagdag ng 17 billion ng election year? Tapos last year, this year, 2026, malaki pa rin dinagdag. 10 billion. Pero nabawasan ang dinagdag from 17 naging 10. So bakit natapat sa election year na sobrang laki ng dinagdag na budget House of Representatives? Diba? Ngayon, to understand the budget process, 2 steps kasi yan eh. The first step is yung tinatawag na pre-plenary budget hearing. Ibig sabihin sa committee budget hearing. Okay? Yung second step is yung sa plenaryo na, di ba? Correct. Napakahalaga, dapat makita ng ating mga kababayan kung ano difference niya. Okay. Doon sa committee, yung mga sobrang stricto ng House of Representatives dyan. Dahil pag hindi dumating yung cabinet secretary, hindi didinggin yung budget mo, di ba? Ayun, Because doon sa committee, doon lang pwede mong tanungin ng direkta yung cabinet secretary at doon lang siya pwede magsalita. Kasi pagdating sa plenary, ang nagsasalita lang to defend the budget is the vice chair of the Committee on Appropriations na responsibilidad na depensahan yung departmentong yon. Correct. Diba? Kung sinasabi nila, dapat sa plenaryo na lang pag-usapan yung budget ng House. Sabi ko, hindi. Dapat magsimula dito sa committee. Bakit? Alam mo, doon sa committee, napakahirap mag-defend ng budget noon. Kung ikaw cabinet secretary, ang gagawin mo,
iprepresenta mo kung paano nyo ginastos yung kasalukuyang budget nyo. Yeah. At idedepensa mo, bakit ka humihingi ng ganitong halaga para sa next year's budget? Pag sinabi ng plenaryo na lang yung house budget, hindi na mapapag-usapan yung mga nakaraang taon. Ang gusto lang nila is pag-usapan yung hinihinging budget. Tapos walang presentation because yung budget should be based doon sa mga plano at programa mo. Doon sa libro ng budget, wala naman nakasulat na plano at programa mo doon. Nakasulat lang doon kung magkano hinihingi mo. So, importante talaga yung pre-plenary. Kaya lang ayaw nila. So may tinatago So, talaga. ang sinasabi ko, bakit may double standards, no? Oo. Correct. Okay. Pero di ba kung sa 2027 NEP po, congressmen must already submit quarterly income and expenditure reports. Online na po ito. So kung meron na pong ganito requirement, ano pa po yung kulang? Ano pa po yung hindi nakikita ng publiko? For example, should every member be searchable po at member by congressional po na spending? How else do we make them transparent enough for the public po? Hindi naman congressman lang ang gumagastos ng 17 billion eh. 'Di ba? Ang gumagastos niyan is yung mismong Committee on Accounts doon sa House. Wala namang ginagastos yung congressman doon eh. 'Di ba? Ang natatanggap lang ng congressman is yung district allocation. Ay una yung sweldo, 'di ba? Yeah. Yung sweldo. O sabihin mo lang may district allocation, di ba? So, i-multiply natin. Simplihan natin. Sabihin natin ang gastos sa distrito mo, yung tinatawag na MOOE, na may issue na nga doon, di ba? Malaking issue doon sa MOOE, di ba? Sinasabi, bakit daw kami liquidation by certification lang. Okay? So, sabihin mo lang 1 million per congressman times 318 is 318 million. Times 12 months. Di 3.8 billion lang yun. So saan napunta Saan yung iba? napunta yun yung Gusto pwede mo makita. sabihin na ginamit ng congressman sa distrito niya. So if you have 33 billion, 3.8 lang ang dapat ang napunta sa bawat congressman for their districts. Saan napunta yung 30? Saan nga? Sabihin mo ng kuryente, gasolina. Hindi naman naabot ng 30 billion yun, di ba? So, Saan nga napunta Kong? Saan nga napunta? Ang laki nun Saan nga napunta? Paano natin tatanungin, Ricky, kung ayaw nilang i-account for kung paano nila ginastos in the previous year? Kaya nga napakahalaga yung pre-plenary kasi pag prinisenta yan, sasabihin, yung 2025, tapos na yung accounting ng 2025, wala nang tanungan doon, di ba? Kumbaga sarado na move libro. on na tayo, kumbaga. Hindi, sarado na libro. So, magkakaroon ka ng buong reporting ng 2025, saan ginastos itong 33,670 million. Okay. So, pag nasagot mo, saan mo ginastos yung 2025, 33,670 million, yung 2026 naman na 27,702,099. Wow. Agosto na tayo ngayon. So, magkano na nagagastos nyo at magkano pa natitira? Di ba? So, pag hindi dumaan sa pre-plenary yan, ang hirap na tanungan yan. So sir, do they have a legal basis to have the audacity to actually deny your request? No, ang sagot ni Chairwoman Mika Swansing is hindi, nakasanayan na yan. Why? Because my first question was that, is there a legal basis? Yeah. Or is there a constitutional basis? Yeah. None. 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 So, where are we now, Kong, Toby? Denied ang iyong request. Kasi I denied, pero hindi ako hihinto dito. Hindi ka hihinto, nga. Kasi I did some computation for next year nga, the 17 billion na kawawa naman kayo, di ba? Kasi nanggaling kayo sa 33 billion. No, but 17 billion is the NEP only. NEP only. So, pagdating ng BICAM, magdadagdag yan. Magdadagdag pa yan. So, doon sa pre-plenary, mo lang sila matatanong, magkano yung kailangan nyo pang budget at magkano yung idadagdag nyo sa BICAM? So wala pa kayong idea kung magkano idadagdag?
Wala kaming idea. Oo. Yun ang gusto kong tanungin. But Pat P, Yeah. bago ka magdagdag, you have to, di ba parang ganito yan parang, kunyari, nagpapagawa ka ng isang building, for example, Yeah. bago ka magdagdag, alam mo yung total cost ng gagastusin mo Yeah. at yung inallocate ay kulang, di ba? So sa gobyerno naman, kailangan ipresenta mo kahit sa ang level ng gobyerno yan, kahit sa local government unit, Oh. you have to present your plans and programs for the next year because that is what will justify your spending program. Correct. Di ba? Yeah. Parang yung bawat departamento na dumadaan sa amin, sasabihin nila ano yung mga programa, serbisyo na gagawin nila for the next year. Yeah. Kaya nila kailangan itong pondon to, Yeah, di ba? ma-justify. So Correct. dapat may presentation 'yon. Hindi basta't numero lang na nakita doon sa NEP na ayan yung kailangan di ba? So mahirap 'yon. Mahirap yung ganon. But before you ask for Additional. money for the future, Yeah. you have to justify kung tama yung paggastos mo In the nung past. nakaraan Oo. at tama yung paggastos mo ng kasalukuyang budget. Correct. Di ba? Hindi pa pwedeng hihingi ka ng 2027 na hindi mo napapatunayan na ayos yung paggastos mo ng 2025 at yung ginagastos mo ngayon 2026, ayos pa din. Yun kasi ang basihan kung bakit, kung hindi mo naayos ng nagastos ng maayos, bakit ka naman bibigyan pa ng dagdag na budget? Oo. So Kong Toby, anong hinala mo? Saan napunta itong mga hindi ma-explain na karagdagang budget? Kasi you were computing nga kanina, o dapat 333 million na, o bakit naging billion-billion? So yung yung sa isipan mo, saan napupunta actually talaga yung budget? Yung over, yung talagang sobrang dami, 'di ba? Yung naging 33 billion nga. Sabi nyo nga, ito sa election year. So yan ba ay napunta sa iilang distrito lang para po, ewan ko, mamahagi ng pera, tupad, or vote buying? Saan po nakikita ninyo ginagamit? Hindi ko kasi malalaman Pat P, and I cannot, Speculate. ayoko maghinala, no? Oo. Kaya nga, ang gusto ko, ilabas nila. Oo. Ang hinala ko lang is, pag ayaw mo maging transparent, may tinatago ka, di ba? Oo. What is the issue? I cannot think of an issue. Bakit ayaw mo? Di ba ang sagot niya sa akin, isipin mo ang sagot niya, tatanong sa leadership. Yeah. Kalukuhan yung tatanong sa leadership Yung pagtatanungan niyan 2 tao na handun naman sa Congress nung araw na yun, di kung gusto niya talagang masettle ka agad yan, hindi, sasabihin lang niya, session suspended. Tanungin natin si speaker o tanungin natin si majority leader. At simple, di ba? So, ibig sabihin, ayaw. But I am not giving up on this because remember nung pinaglalaban ko yung tanggal ng small committee at the last year, una ayaw nila O later on napilitan na rin sila, 'di ba? So dapat magkalampag tayo. Dapat you should do a grand round sa media para talagang manawagan, mahiyas talaga sila at dapat na nila ipakita. Kasi nakukuha sa yata public opinion at saka public pressure Because now nga like Ricky nga said, 'di ba, hindi pa nga nasosolve yung flood control scam. Tapos here you go again, meron kayong tinatago, tapos kayo na naman ang magbebenepisyo. So dapat mahiya na talaga. Correct? Yes, and there is again paano ma-resolbahan yung corruption? Dapat may transparency at may accountability. You will not be able to hold people accountable kung walang transparency. So, maliwanag na maliwanag yun. Hindi ko alam bakit ayaw nila. Oo, kasi nga sabi mo Tapos isa pang issue. Ito naman, this was the second issue I raised kasi ayaw nila pumayag doon, no? So, yung second issue, ito sinabi ko na 1 year ago. 1 year ago. Almost 1 year ago, October, no? So, sabi ko, ilabas nyo yung budget per district. Total budget per congressional district and total budget per party list. Okay, yan. Sabi ko I yan last remember year. this. Oo. No, ayaw pa rin nila. Hanggang ngayon, ayaw pa rin nila. Nung sinabi ko bakit ayaw nyo, ang sagot sa akin, hindi, nasa NEP yan. Oo. Yung NEP ng DPWH lang is 772 o 722 pages. DPWH lang yun. So, ibig sabihin mo gusto mo yung nabotas
na constituent ko para lang malaman niya kung ano yung mga proyekto sa nabotas at magkano yung total budget, gusto mo basahin niya yung 772 pages? Oo. Di pinapahirapan mo yung tao. Di ba? Ayaw mo, you don't want to make it easy for them. Kasi ano lang just for clarification, Kong Toby, yung mga infrastructure budgets na yan, hindi yan pumapasok sa distrito. Pumapasok yan sa Department of Public Works and Highways. So yung parang Nakalamsam yan, nakalamsam sa DPWH, tapos for nakasulat, download. kunyari, Navotas. construction of pumping station at blank street, Navotas City, di ba? Yeah. Tapos construction of multipurpose building, construction of whatever. Yeah. Tapos Navotas City. Pero nakahiwalay yan doon sa 722 pages. Hindi siya sama-sama na makikita mo magkakasama yung Navotas. Kasi ang classification yan is una lahat ng kalsada. Okay, national roads, repair of national roads. Tapos lahat ng buong Pilipinas na i-repair ng national roads. Tapos repair of secondary roads. Buong Pilipinas na i-repair ng secondary roads. Repair of tertiary roads. Buong Pilipinas na i-repair na tertiary roads, drainage bridges, buong Pilipinas. Isipin mo kung ikaw tiga Navotas. So go through it. Hindi pala per district. Hindi siya ang hinihiling ko lang, Pat P, is padaliin natin doon sa mga kababayan natin na makita kung ano yung proyekto sa distrito nila. Pagsamasamahin natin lahat, kaya kung tulay man yan, kalsada man yan, sama-sama sila at nakatotal. At lahat ng distrito makikita ng bawat congressman at makikita ng bawat mamamayan. Because hindi naman tayo umaasa na pantay-pantay, di ba? May favoritism. Pero dapat patas. It should not be equal, but it should be fair, equitable, and fair. So, how will you know if it is equitable and fair if hindi mo makukumpara, di ba? At saka ito ay napakahalaga. This is the most important thing. Doon sa 2025, kung ginawa yan noong 2025 budget, mapre-prevent yung kalokohan noon. Bakit? Kasi pag dinivide mo yan, just for simple averaging, the number of the total budget of DPWH for infrastructure, divide mo by the number of districts, more or less yan, it's about 2 billion average. Average. Yeah. 2 billion, no? So may makakakuha ng below 2, may makakakuha ng above 2, walang problema doon. But if 2 billion is the average, paano may distrito makakakuha ng 20 billion? Ibig sabihin, magdududa ka noon. At yung mga nakakuha ng 20 billion, yun yung mga in-inspect ni Presidente at ni Sec Vince na may substandard at may hindi ginawang proyekto ng SunWest. So ibig sabihin, kung noon pa lang nakita na namin mga congressman yan na lumobo dito, magtataka ka na, bakit lumobo dyan? More or less dapat nasa 2 billion lang yung budget per districts, di ba? Tapos, okay, number 1 yan. Pangalawa, pag hindi naman nila linabas yung sa party list, makikita natin na may mga party list tulad ng Tingog, ang budget na naipasok nila sa BICAM lang, BICAM, is over 5 billion. Wow. So, paano namang mas malaki pa yung budget nung isang party list kaysa doon sa distrito? Hindi yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga, Pat P, may district congressman lahat ng distrito. Yung budget ng party list, wala namang ibang pupuntahan yan kung hindi isa sa mga distrito sa buong Pilipinas. So bakit kailangan pa siyang dumaan sa party list hindi na direkta doon sa distrito. Correct. Kaya nga that's why nga dapat yung party list na nga yan talagang i-abolish na talaga yan Kong Toby Or at least the very least talagang bawasan yung kapangyarihan. At saka meron pa silang 3 seats. Depende kung gaano kalakas ka, di ba? Dinaig ka niya talaga. Pero Kong Toby, ito na yung huli. Just for that I understand it more kasi we're running out of time. Yung budget ng Congress, that's just really for the salaries of the Congress. Lahat. Salaries ng, yung sinabi ko is yung MOE, di ba? Maintenance, operating. MOE ng bawat congressman. Yeah, correct.
So, salary ng staff, Oo. salary namin, Oo. ang gasolina, Oo. ang kuryente. Oo. Sabihin mo na may capital outlay, magtatayo ng building, Yeah, bibili yeah. ng sasakyan, everything. Oo. Pero how can you, ma-imagine mo hindi ko ma-imagine paano gagastos ng 33 billion. Kaya In fact, nga, yung last year, yung DOST was only about 30 billion. Oh my so ibig God. sabihin yung doon saan nakaasa yung pag-asa Oo. na weather forecast kasi laki namin yung budget. Kaya nga, oo. Hindi, kasi ito nga, dinivide ko lang kung Toby Sa conservatively, yung 17 billion divided by 300 congressmen, lumalabas 56 million, 56.666 per. So, kung i-divide mo pa yung talaga ang laki, kaya ang dami gusto talaga maging kongresista. Kasi ang laking Hindi, pera. pero hindi nga, sinabi ko na hindi naman yun eh. Hindi naman yung yun. sa MOOE. Yung salaries, yeah. No, but I'm saying yung nga. MOOE. Oo. Sabihin mo ng 1 million, sabihin mo ng ang salary namin is I think 200,000 eh. So whatever. Basta yung MOOE, Oo. yun kasi yung malaki, yung district allocation, 1 million per month na nga eh. Yeah. 3.8 billion lang yun eh. Oo nga, Sabihin mo kaya na kasama yung salary namin, Oo. umabot siya ng 5 o 6 billion. Oo. Saan napunta yung iba? Kaya nga, sana punta talaga ng iba. Ay, nako. Kanina pa natin tinatanong. Oo nga Na hindi masagot-sagot. tatanungin ko nga, ito na, huli, before we let you go, si Orly Gutesa, reaction mo kay Orly Gutesa na nag-recant na dun sa sinabi na hindi naman daw pala siya nag-deliver ng mga mali-maleta ng pera kaya dating Speaker Martin Romualdez. At punersa lang daw siya ni Mike Defensor. Hindi, yan ang sinasabi ko eh. I think that's what you get because ang problema is this, no? Mixed signals eh. Okay, sinabi ko na to. Ang problema, nung sinabi ni Presidente sa SONA na nasasaktan ako, Oo. pero whatever, di ba pag nagpa-iniksyon ka, Oo. tapos sinabi mo sa doktor na nasasaktan ka, ano expectation mo? Idein ba ng doktor o bunutin yung Kalagayan mo. O dahan-dahan lang. Oh. So, number 1 yan. Number 2, so ano ibig sabihin ko dyan? Ibig sabihin ko dyan, hindi magagawa ni former Speaker Martin Romualdez na pa-recant si Gutesa kahit gaano kadami pera niya. Oh. Kung walang pressure kay Gutesa. From who, Kong? And who can pressure Yes. Oh. Gutesa? Oh. It is someone with influence and power. But I'm not saying it's the president. I'm saying that naniniwala ko may mga tao na nakapaligid sa kanya Oh. na tinutulungan pa rin si former Speaker Martin Romualdez. Kaya nga gusto ko, I hope that during the SONA, mas categorical yung kaniyang statement na dapat pinangalanan si Martin Romualdez. Bakit naman former speaker? And dami-dami naging former speaker. Diba? So, number 2, dapat ang sinabi niya noon, sa buong kabinete, kung ano pa yung nalalaman niyo kay Martin Romualdez, tulungan niyo yung ombudsman. Kasi ang nangyayari ngayon, parang pinabayaan na lang yung ombudsman na mag-isa eh. Pero, ang nakikita natin, pagkalaban sa politika, it's the whole of government that is looking for evidences against kalaban sa politika.